inabutan ko 2 months ago. Ngayon, ilan? Ako bakit tayo ngayon? Salamat po. Ako bakit tayo ngayon? Salamat Ilan po. pa? Mga kabayan, hindi napigilan ang galit ni LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II matapos hindi niya napigilan ang isinasagawang kilos protesta ng mga kababayan nating tsuper sa harap mismo ng kanilang tanggapan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit nagkaroon ng komosyon sa kanilang tanggapan kahapon? Salamat po, Chairman. Kumusta yan? Kumusta? Meron na po tayong pay. Kumakayod na! Hindi na PA! Prangkisa na! Ang ibig ko sabihin, naiintindihan ko po ang problema. Pero ang problema, hindi ko kayang solusyonan overnight. Isang tao lang po ako. 37 folders, isa-isa nga pinipirmahan. Ayon sa grupong Manibela, makailang beses na silang nagtutungo sa MMDA pero hindi naman pinakikinggan ang kanilang mga hinaing kaya patuloy ang isinasagawa nilang kilos protesta. Kasi noong panahon ng dating mga nakaupo, pinaabot kami ng hanggang gabi pero hindi kami kinakausap, hindi lumalabas. Kaya kami nandito lahat ngayon para nang sa ganon, mas mapakinggan pa yung hinaingin, mas makita pa yung lawak po ng mga mawawalan ng hanap buhay. Para sa iba pang mga balita, manatili nakatutok dito sa ating Kabayan News PH at sa kabuuang video po, mapapanood po ang ating balita sa ating pong YouTube channel. Nanggagalaiti naman si LTFRB Chairperson Attorney Vigor Mendoza II nang harapin ang mga tsuper na nagsagawa ng protesta sa kanyang tanggapan dahil ginawa na umano nila ng paraan ang lahat ng mga ito. Kailangan lang anya silang bigyan ng sapat na panahon para matapos ang kanilang trabaho. 37,000 ang inabutan ko 2 months ago. Ngayon, ilan? Ako bakit tayo ngayon? Salamat po. Ako bakit tayo ngayon? Salamat Ilan po. pa? Salamat po, Chairman. Kumusta yan? Kumusta? Meron na po tayong pay. Kumakayod na! Hindi na PA! Prangkisa na! Ang ibig ko sabihin, naiintindihan ko po ang problema. Pero ang problema, hindi ko kayang solusyonan overnight. Isang tao lang po ako. 37 folders, isa-isa nga pinipirmahan. Kasi noong panahon ng dating mga nakaupo, pinaabot kami ng hanggang gabi pero hindi kami kinakausap, hindi lumalabas. Kaya kami nandito lahat ngayon para nang sa ganon, mas mapakinggan pa yung hinaingin, mas makita pa yung lawak po ng mga mawawalan ng hanap buhay. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ang nag-anunsyo na kinansila na ng Department of Foreign Affairs ang pasaporte ni dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Kasunod nito, agad inatasan ang Pangulo, ang Department of Foreign Affairs at Philippine National Police na tiyaking hindi na makakapagtago pa ang dating kongresista sa iba't ibang bansa. Si Ko ay pinaniniwalaan nasa Portugal at posible may hawak na Portuguese passport. May warrant of arrest ngayon ang korte laban sa dating mambabatas dahil sa pagkakasangkot sa anomalya sa flood control projects. Una na ang ipinahayag ng Philippine National Police na bumuo sila ng tracker team para arestuhin si Ko at iba pang isinasangkot sa anomalya sa flood control projects. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas.
Naghain naman kahapon sa dating Senator Ramon Bong Revilla ng kanyang kontrasalaysay ng Department of Justice sa DOJ kaugnay ng reklamong paglabag sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices Law. Nasama ang pangalan ng dating senador sa reklamo kaugnay ng Ghost Flood Control Project sa Bulacan. Ito ay matapos siya ang pangalanan ni dating Department of Public Works and Highways Undersecretary Roberto Bernardo na tumanggap umano ng kickback sa maanumalyang proyekto. Hindi nagpaunlak ng panayam sa media ang dating senador. Ayon sa kanyang tagapagsalita ni si Attorney Francesca Lourdes Senga, umaasa sila ng patas na pagdinig ng DOJ sa reklamo. Hahayaan nilang gumulong ang legal na proseso. Maliban sa kanyang counter-affidavit ay nagsumite si Mr. Revilla ng mga ebidensya na magpapatunay na lahat ng nilalaman ng mga aligasyon, akusasyon at reklamo laban sa kanya ay pawang kasinungalingan at kasinungalingan lamang. Umaasa si Mr. Revilla na magiging patas ang Department of Justice at titignan niya ang ebidensya at hindi na paaabutin ang reklamong ito sa korte. Nagpasaring ang isa sa mga kilalang kritiko ng pamilyang Duterte. Kwenesyon ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino ang timing ng pagbiyahe ng kapwa-kongresista na si Davao City Representative Paolo Polong Duterte. Kasunod ito ng naiulat na hiling na paitulot na makapagbiyahe sa 17 bansa at teritoryo mula December 15, 2025 hanggang February 20, 2026. Sa gitna ito ng umano'y questionableng proyektong kontrabaha sa Distrito 1 ng lungsod ng Davao. Kung matatandaan, ang makabayan lawmaker ang humiling sa Independent Commission for Infrastructure o ICI na imbestigahan ang nasa 4.4 billion pesos na halaga ng flood control sa distrito ni Congressman Pulong dahil sa posibleng anomalya. Pero ayon naman kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, karapatan ng kongresistang maghain ng travel clearance requests. Gayunman, dapat handa rin nitong harapin ang mga aligasyon sa kanya. Kaduda-duda rin ang timing ng request dahil ito yung panahon na inaanyayahan siya ng ICI na sumagot ng ilang katanungan hinggil sa mga public infrastructure projects sa First District ng Davao. No? So, hanggang ngayon ay hindi pa niya sinasagot ito sa alinmang forum. Malaya naman siya nga mag-request ng travel clearance sa House of Representatives, pero very important po na he should be able to make himself available pagka nagkaroon na po ng proceedings on syempre Davao City infrastructure projects. Magandang umaga po, Yusek. Yusek, may we have your thoughts about the new travel request of Congressman Pulong Duterte? So he requested na makapag-travel for 2 months in 17 countries. Your thoughts on that? Nais niya mag-biyahe. May pera siya. Gawin niya yung pera niya, sabi niya. 17 countries? Di, nasa kanya po yun. At kailangan din siguro malaman ng constituents niya na siya ay nasa ibang bansa at nasa bakasyon ng halos more than 2 months. So, wala tayong masasabi kung yan ang nais niya. But since it's a personal travel, he is not required to report to his constituent. Ganun po ba yun? Do you find this concerning in a way? Dapat malaman ng mga constituents niya dahil more than 2 months siya mawawala. Kahit na hindi po siya official travel. Kahit hindi siya official travel. Kasi lahat ng public servant dapat nagsisilbi sa bayan. At kung magbabakasyon ng mahigit 2 buwan, hindi natin alam kung paano niya i-explain ito sa kanyang constituents. Well, anyway, meron siya. Alam niya naman po ang kanyang ginagawa. Thank you, Yusef. Follow-up question from Chloe Ofana, Business World. Yusek, pasensya na. Ibang topic po. May we just get the Palace's reaction on the 3-month high unemployment rate po, which is weird kasi po ngayong holiday season dapat mas mataas po ang employment rate pero nakikita po natin na bumaba po siya hitting 3-month high. Sa ngayon, hihingin po natin ang opinion ng DOLE. Wala pa po sa atin na ibigay na anumang update tungkol dyan. Okay. Next question, Ivy Reyes, Billionario. Hi ma'am, good morning.
Ma'am, with the President prioritizing the Independent People's Commission Act, does the ICI still have the President's confidence? Yes, still. Wala pa naman po yung batas eh. At tiwala po ang Pangulo sa mga ginagawa po ng ICI. So kahit po na-mention na po ni Ombudsman Boying Remulla na posibleng ma-dissolve at kahit na sinabi ni former Commissioner Rogelio Babe Singson na walang pangil yung ICI, Malacanang still confident? Walang pangil in a way dahil walang contempt powers. Yes po, and the budget issues before. May budget na po. Nasa kanila po yung budget. At yung printer, even before may photocopier, heavy duty. Hindi lang po siguro napansin ni ating mahal na Secretary Babe Singson. Well, anyway, walang pangil. Hindi po naman ito gagawin ng ating Pangulo kung walang pangil. Yes, oo, wala silang contempt powers because katulad na sinabi natin, hindi ito ang purpose na isinagawa itong Independent Fact-Finding Commission, kundi mag-gather lamang ng mga documents, data, evidence, na maitutulong kapag nais na isampa ang isang kaso sa DOJ o sa Ombudsman. At marami na po ang nasampahan, marami na rin po ang na-freeze ang assets. So, hindi po natin masasabi na walang naging pangil ang ICI. Next question, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Yusek, good morning. Doon sa Independent People's Commission na gustong i-prioritize ni Pangulo, di ba natin nakikita na baka magkaroon ng duplication, redundancy since meron naman tayong ombudsman? And ano ba pagkakaiba nito doon sa function ng ombudsman na Yusek? Actually, napag-usapan yan kahapon at nagbigay ng opinion ng ating Pangulo. Natignan lamang kung hindi magkakaroon ng duplication of work. At especially with the ombudsman. At wag magamit na weapon or ma-weaponize ito sa pamumulitika. At yun ang tingin natin na aaralin mabuti ng ating mga mababatas na hindi magkaroon ng duplication of work or magkaroon ng overlapping ng jurisdiction between this IPC and the Ombudsman.